Ang ating ashfall kasi is mga fine particulate matter, no? Mga maliliit na alikabok. Para pong yan yung pag pinag-uusapan natin yung dun sa landfill, ganun rin po yun, yung particulate matter 2.5, ayaw natin makapasok yan sa ating baga. At ang paraan po para maiwasan dyan is gumamit tayo ng ating mga face mask. Kaya namin sinasabi lagi, the best yung N95 o kaya KN95. Muling nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko lalo na sa mga residenteng nakatira malapit sa bulkan na protektahan ang sarili laban sa epekto sa kalusugan ng ashfall mula sa Mount Mayon. Payo ng DOH, ang pagsusuot ng N95 o KN95 mask ay mainam dahil may kakayanan itong i-filter ang mga maliliit na particles tulad ng abo na maaaring magdulot ng respiratory problems lalo na sa mga sanggol o maliliit na bata, matatanda at mga may sakit. Pero kung wala naman, maaaring gumamit ng dobleng surgical face mask o basang tela bilang alternatibong proteksyon. Maaari ding gamitin ang mask hanggat hindi pa ito kargado ng alikabok o hindi pa nahihirapan sa paghinga. Ayon sa DOH, iwasan ang matagal na exposure sa mga lugar na nababalot ng abo o paglapit sa permanent danger zone dahil mas mataas ang concentration dito ng asupre. At kung nasa loob naman ng bahay, takpan ng mga bintana, siwang at mga maliliit na gap na bintana o pintuan gamit ang basang tela. Samantala ayon pa sa kagawaran, sa kasalukuyan ay may minomonitor silang 1,362 na pamilya o 4,905 na individuals na mga nasa loob at labas ng evacuation center. Lahat sila ay binigyan ng N95 face mask. Nakapagbigay na rin ang DOH ng 9 milyong pisong halaga ng tulong sa mga naapektuhan ng pagputok ng Mayon. Kasama rito ang pamamahagi ng 20,000 N95 mask, 200 first aid kits, mga water containers at gamot para sa ubo, high blood at diabetes. Yung ating mga health emergency response team, rumonda po yan, no? Mabilis ang mga instructions yan mula sa Malacanang, papunta kay SecTed, papunta sa regional office. Para sigurado nating na-check, hindi lamang yung namimigay ng mask, pero nasisigurado na ang lahat po ng mga Bicolano sa mga apektadong lugar ay naaalagaan, natitingnan sino yung mga hirap huminga, may mga nadala sa ospital pero na-discharge rin at naasikaso sila. Ang ibang N95 mask sa ibang lugar ay dinala muna sa Bicol para sa mga residente. Maliban sa Mayon ay minomonitor din ang ahensya aktibidad ng Mount Canlaon sa Negros Island. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.